natin Bicol, Saro Party List Representative. Sir, live kayo sa RMNDZ XL, Manila, si Radyo Lourdes. Good afternoon. Po, magandang hapon. Kuna ko na lang po kayo ng reaction, sir. Sabi ho ni VP Sara, singit ko lang po ito wala na raw pera ang Pilipinas at dahil daw po sa korupsyon ay wala na rin daw po mga investors na gustong pumasok. Hindi ko alam kung saan niya hinugot yun, no? Kasi tingin ko naman, may salapi pa rin po ang ating gobyerno para sa kanya pong pagpapatakbo at para sa lahat ng mga kailangan, para sa proyekto, para sa mga programa at iba pang mga aktibidad po ng ating pong pamahalaan. So yun yung una. Pangalawa, yun naman pong proseso ho ng pagpapanagot. Nagtutuloy-tuloy ho yun sa iba't ibang level, no? Sa ombudsman, sa impeachment, no? Tuloy-tuloy naman po yun lahat ng ito. May takutan, may bayaran daw po noong nagkabutuhan dito po sa House Committee on Justice sa impeachment. Reaction po, sir? Hindi ko alam kung saan galing yan. Parang wala naman kaming ganong nabalitaan. May mga tumatawag pa nga raw, sir, Kung sino ho yung mga nagsabi, may pakita nila ebidensya. Kasi parang wala naman. Mga mambabatas po sila nagsabi, kabilang po si Representative Pulong at isa pa hong mambabatas, sir. Bakit? Kasama ba siya dun sa House Committee on Justice? Parang hindi naman So parang niya nalaman. Si Senador Amy Marcos, sir, sinabi niya rin. Bakit? Congressman ba siya? Parang hindi. Okay. So, ibig ko sabihin, intriga lahat yun. So, ipakita nila ebidensya. Saan yung bigayan? Saan yung bayaran? Miyembro ba sila? Hindi ba? Pero sir, parang parang pinalalabas na nagkabayaran kaya raw po pumasa yung impeachment. Hindi, kaya nga sinasabi ko na ngayon, kung wala naman silang ebidensya, edi intriga lang yun. Kasinungalingan yun, di ba? So ano po yung pinaka-latest, no? Kasi may mga sinasabing nasa marami sa mga mababatas yung boboto dito po sa impeachment at may iba naman na bumawi ng perma at ayaw nang bumoto. Ewan ko lang. Alam mo, wala ka nang tinanong kung di intriga, no? Kasi kahit yung 15 na withdrawal, di din naman totoo yun. Kasi bumoto yun dun sa committee report na nakaraan. So anong pinagsasabi na nag-withdraw ng mga pangalan? Wala naman. Hindi ba? As of this moment, sir, mga ilan na po, kung may bilang po kayo, sir, na boboto for the impeachment? Bibilang na kami para mga 250 na po yung pinag-usapan ngayon na bilang. Lagpas 2/3 na po ito ng boto ng lahat po ng miyembro ng Kamara. Kapantay na po ito nung boto nung nakaraang taon. Ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan, sir, na sinusubaybayan itong impeachment proceedings? Hindi, tunghayan po nila lahat yung boto sa darating pong Lunes. Pero maging mapagpantay ho tayo dun sa gumagawa ng intriga sa kasinungalingan. Yung mga nagtatanong tungkol dyan. Kasi kung wala naman silang ebidensya, wala tayong pag-uusapan. Hindi ba? Ang naglalatag ng kasinungalingan, hindi ho dapat paniwalaan. Kung sino man yun, senador man yan o kongresista, ay dapat hindi ho natin paniwalaan kung wala akong ebidensya. Maraming salamat, Representative Terry Ridon. Good afternoon, sir. Si Representative Terry Ridon ng Bicol Saro Party List sa kanyang reaksyon dito po sa actually hindi po dapat namin natanong yun, no? Kaya lang naandyan na siya, kinunan po namin ng reaction sa mga pahayag ni VP Sara and yung usapin dito po sa sinasabi na nagkabayaran at may takutan, di ba? Sabi ni Senador Amy, may OMB raw, di ba? Kakasuhan daw sa OMB, sa ombudsman yung mga hindi boboto. At yung kanilang pondo ay patatagalin or baka hindi ibigay, di ba? Ma'am Lourdes, di tatakbo ang government kung walang pera, mana sa ama ng pasang-awa sa economics kaya mahina ang kokote. 9434. Ihabol ko lang to, ang dami kasing